Hello mga Kalodiwops, welcome back to my YouTube channel again. My name is Ram and you are watching. Wow, can I shut lamig? So yun mga idol, no? Inaisipan ko mag-vlog ngayon kasi medyo mainit or usapin ito ngayon sa online since marami na nag-apply ngayon abroad. So ngayon, ito kasi kaka-out ko lang sa trabaho since night shift ako ngayon. So medyo nagutom ako, dapat matutulog na ako ngayon. Kaya talaga pag night shift, imbis na ikakain mo, itulog mo na lang since medyo puyat nga at saka pagod. Pero ako naisipan ko mag-vlog since nagutom ako, so pumunta muna ako ng 7-Eleven since wala pa akong stock ng pagkain. Ginagawa mo? Kalimutan kong bumili ng sahod. Ayun, dito muna ako sa 7-Eleven since malapit lang naman sa company. So, ayun, tsaga-tsaga muna. Ganun. Although, ano naman kasi alam naman natin kapag 7-Eleven, diba, 24 hours, so medyo expensive ang mga pagkain dito. So, pero sa Taiwan, hindi naman masyado. Hindi naman siya masyado nagkakalayo sa mga price na natin sa Philippines. So, ayun, back to topic na tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayon is all about booster or yung vaccination. Kasi nga, marami na kasi ngayong, lalo na January, marami kasi nag-apply talaga papuntang abroad. Although hindi lang naman dito sa Taiwan. Kahit naman sa ibang bansa pa, marami talaga interested na mag-apply ngayon abroad since mahirap na nga tayo dyan sa Pilipinas. I mean, mahirap yung buhay dyan sa Pilipinas. Kaya, tinitake na natin yung opportunity dito sa abroad. So ngayon, pasensya na mga idol ha kasi winter kasi dito ngayon sa Taiwan, so napakalamig. Alam niyo yung feeling na yung tubig na mayroong yelo, ilublob niyo yung kamay niyo. Ganun na ganun po talaga yung feeling, kaya nakalimutan ko magdala ng yung gloves. Napakalamig talaga sa kamay since ang may jacket lang is yung katawan natin, tsaka may hoodie. Yung hoodie naman nililipad din naman ng hangin, kaya useless. So, back to na tayo na. So, mapapansin nyo ngayon, wala na akong booster available dyan sa Pilipinas kasi meron akong best friend. Gusto niyang mag-apply din dito sa Taiwan. So, naghahanap siya ng booster kasi napakatigas din kasi ng ulo. Sinabihan ko na dati magpa-booster na habang meron pa. Ayaw. Ngayon, nakapag-decide na mag-apply Taiwan, so hindi na siya nakapagpa-booster since na-phase out na nga. Alam niyo mga idol, no, hindi naman sa masyadong malawak yung kaalaman ko about sa booster or sa vaccination, mga vaccine dyan sa Pilipinas. But I have a classmate kasi na nagtatrabaho sa RHU. Ngayon, doon siya nakadestino yan sa RHU bilang nurse. So, meron din akong napagtatanungan. So, based po sa kanya, phase out na po ang vaccine at saka booster dyan sa Pilipinas since June 2023 pa po. So, ibig sabihin, matagal na walang booster. Ang pagkakasabi niya is na-expired na daw po lahat ng vaccine. So, hindi na nakapag-replenish yung government. So, ngayon, wala nang vaccine. Even dun sa mga vaccination site, kasi nag-try ako mag-search sa Facebook, even sa kanila na mga vaccination center and sites nga po, is wala na po talagang vaccine and booster. Kahit naman ho dun sa pinag-boosteran ko nung nasa Laguna, chinek ko na rin, wala na ho talaga. Kahit saan ho kayo maghanap, wala na ho talagang booster sa ngayon. So, yung best friend ko, nakipag-coordinate siya sa barangay, napunta na rin siya kung saan-saan kasi nga, kagustuhan na makapag-abroad, which is booster is required naman talaga. Pero may lilinawin lang po ako dito sa inyo mga Kalodiwops kasi nung nag-apply ako before dito sa Taiwan, sa mga agency ang nagsabi na hindi naman lahat kasi ng company dito sa Taiwan is nire-require na may booster, pero iilan lang po sila. Ang pagkakasabi po nila sa akin noon or sa amin noon is mas maganda na may booster na kasi halos 80 to 90% ng company dito sa Taiwan is nire-required na mag-booster. Kagaya sa company namin, required na magkaroon ng booster. Pero sabi nga dun sa agency, meron naman silang mga client or employer na hawak na hindi naman required mag-booster. But,
hindi kasi natin masasabi kung sino yung mga company na mag-o-open sa inyo ng door or opportunities dito sa Taiwan. Like for example, ang nag-open na company sa inyo para makapagtrabaho dito is required ng booster. Hindi naman po pwedeng mamili kayo. What if hindi sila hiring? So, ibig sabihin, matatagalan pa yung process nyo. Alam nyo, pag nag-apply tayo papunta dito sa Taiwan, kung sino yung unang tumawag or magpapagkandak ng interview at medical, siya po unahin natin. Depende rin ho yan sa ganda ng company. Pero who knows, kasi hindi naman lahat or hindi naman natin masasabi kung maganda ang company kung hindi pa natin masusubukan. Okay? So, yung agency na yon, sinasabi ko sa workforce, ayun, nasabi ko yun sa isang vlog ko na hindi naman kasi required talaga sa kanila na magpa-booster ka. But, depende ko kasi yan sa company or employer na magbubukas ng hiring. So, yun, hintay-hintay kayo. Siyempre, sayang din kasi yung opportunities na nagbukas yung ganitong company tapos required ang booster. So ngayon, bibigyan ko lang ho kayo ng idea kasi nga nag-deep search ako sa Facebook. Kasi nga, paano naman yung gusto mag-abroad? Siyempre, binibigyan naman ata ng way yan ng government. So ito yung nabasa ko sa Facebook. Although hindi naman siya pa totally confirmed, but feeling ko at based dun sa nabasa ko is magkakaroon naman ata ng project ang government na mag-replenish ata ng booster or vaccination para lang po sa doon sa mga gusto mag-abroad o magtrabaho abroad. Kasi nga, alam niyo naman, sinusuportahan naman ng government yan kasi sino ba naman ang hindi gustong Pinoy na magtrabaho abroad? Kapag basta nagpadala kasi tayo ng pera sa Pilipinas, mataas din ho yung, or may mga pumapasok din na pera dyan sa government. So supportahan talaga nila. I'm sure 100% supportahan talaga. Kagagawa nila ng paraan yan. So, it's either mag-replenish sila, kasi nga naubusan ng stock din ang government, di ba? Kasi nga, kung kayo naman ho ang nasa posisyon kasi ng government, kung meron kayong stock ng vaccine at wala namang gusto magpa-vaccine, di ba, useless lang, sayang lang pati yung budget or pera, di ba? So ngayon, I think magkakaroon sila ng ganon kasi nabasa ko, maggagawa nga sila ng project para sa booster or vaccine sa mga gustong magtrabaho abroad kasi nga required nyo kasi talaga yon. Di ba? Kahit naman saan like Japan, Taiwan, Korea, America, Switzerland, New Zealand, ganon, Canada, kailangan talaga ng vaccination or booster. Kaya hintay-hintay lang. So sa mga di pa po nagpa-booster, so pasensyahan po tayo kasi nga nung time na meron ng booster, hindi po tayo nagpa-booster. So yun, let's face the consequences na yun po yung magiging kapalit once na nakapag-decide ka na mag-abroad tapos required ang booster, so hindi pa talaga makakapag-abroad. So hihintayin niyo pa po yung ganun. Although may nakikita ako sa online na nag-o-offer ng booster, ako na ho ang nagsasabi sa inyo, wag niyo po siyang anuhin kasi nga scam po yun and illegal. Sige nga, magpa-booster kayo sa online, baka tubig lang yung injection sa inyo or kung anong klaseng chemical or baka dextrose lang yan. Bahala kayo. Basta ako, hindi ko siya susuportahan kasi nga hindi pa po yan 100% na legit. Or baka, ayun nga, sabi ko scam lang ho yan kasi nga, ang pagkakaalam ko, government lang ang may vaccine. Although may mga private naman siguro na hospital na nag-offer ng vaccine, pero I doubt na legit yon kasi nga matagal na hong phase out ang vaccination sa Pilipinas, ang mga vaccine or booster dyan sa Pilipinas since June 2023 pa. So, yun lang mga kalodi ko sa sana namin. Siguro na kayo sa video na to. And don't forget to hit the subscribe, like, and share na rin. And don't forget din na i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. So marami pa akong videos na gagawin doon sa pag-apply sa agency. Kung ano yung per agency like for example, city employment. Kung nag-apply ako before, mga actual na na-applyan ko para bigyan ko kayo ng idea kapag once kayo naman ho ang mag-apply. Para hindi naman ho masayang yung mga hindi masayang yung time at pera nyo or panahon sa pag-apply.
And also, bibigyan ko rin kayo ng idea kung ano yung buhay dito, or anong buhay, or anong klaseng buhay dito sa Taiwan. So, ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.